Mananampalataya na mga taga-Korinto. Sabi niya, mga kapatid, okay, pakilagay lang. Medyo malaki lang ha. 1 Corinthians 14 verse 20. Mga kapatid, pakilakihan. Huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gayunman sa kahalayan ay magpakasanggol kayo. Dapat sa pag-iisip, kayo ay magpakatao. Sa Hebrew chapter 5 verse 12 up to 13 and 14, sabi rito, "For when the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong milk." And verse 13, "For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is of age." Isang mensahe, pero dalawang iglesia yung pinangaralan ng ating Panginoon Jesucristo, ng ating apostol na si Pablo. At nang sabihin ng apostol na si Pablo ang pangangaral na ito, itong iglesyang ito ay dumating sa panahon na sila ay tinuruan ng Panginoon, pero bumabalik sila doon sa dating kalagayan. Ibig sabihin, ang iba rito ay hindi po halos nagmamatured yung kanilang spiritual life. Mahabang panahon na. Kaya ito pong ating magiging topic ngayon ay ating pagsuri sa ating spiritual na kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Marahil ang iba sa atin ay medyo mahaba-haba na rin ang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Yung iba ay mga baguhan pa lamang. Doon sa mga matatagal na sa paglilingkod sa Panginoon, it's time na kailangang makita natin kung ano ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. At sa mga maglalakbay o nag-iumpisa pa lang na maglakbay, kailangang makita nyo kung saan ang inyong patungo. Sabi ng apostol na si Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither ye are ye able." So yung iglesyang ito, mahaba-habang panahon na silang pinapangaralan ni Pablo, ay hindi sila nakikitaan ng paglago ng kanilang buhay. Patuloy silang gusto nila ay manatili silang spoon feeding. Gusto nila ay mga aral na mabababaw lamang. Gusto nila yung mga aral na hindi masyadong offended para sa kanila. At si Pablo bilang lingkod ng Panginoon, kanyang sinabi sa verse 14, "Strong meat belongeth to them that are full age." Yung mga matitigas na karne, sabi niya, ay para yan doon sa may mga gulang na. Sa makatwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang pakiramdam upang makilala nila ang mabuti at ang masama. Kaya nga, sa mananampalataya, mga kapatid, ay nag-uumpisa tayo sa pagtuturo ng mabababaw hanggang unti-unti, pero hindi tayo mananatili na nanduroon sa ganung kalagayan. Sa pisikal na kalagayan, kapag ikaw ay merong anak, ayaw mo na yung anak mo ay mananatiling bata. Ayaw mo na yung anak mo ay mananatiling binibigyan mo lang ng gatas at hindi siya kakain ng matitigas. Gusto mo ay lumalaki yung anak mo. Tumataas siya sa kanyang stature, sa kanyang pag-iisip. Kasi kung ang bata ay dumating na sa edad ng 18 years old or 21 years old yung lalaki, na supposed to be yun yung kanyang kaganapan, ang kanyang pagiging tao, pero kung siya ay isip bata pa rin, ang kanyang pananalita ay isip bata, maging ang kanyang height, stature niya ay bata pa rin, hindi maganda, hindi masaya sa isang magulang na sinlaki ni Matthew ay ang edad niya ay 35 years old na. So baka tiyanak. Ganon din sa spiritual. Kaya nga, itong iglesyang ito ay nasa ganung kalagayan na sila ay naging bansot na Kristiyano. Wala silang paglago, hindi sila naglalago. Kaya sabi ni Pablo,
sa Hebrew chapter 6, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. So, kailangan, sabi niya, iwanan ninyo yung pasimulang aral ni Kristo. Magpatuloy tayo sa kasakdalan. Let's go unto perfection. Kaya nga, maging sa pagtuturo natin, may mga pagtuturo tayong mabababaw, may pagtuturo tayong patungo sa perfection. Hindi mananatili na dandun lang sa mga basic doctrine. Ang basic, para lang sa bata. Yung grade 6 na bata, hindi pwedeng turuan ng pang-kinder. Basic lang yun. Pag sinabing basic, umpisa lang, pero hindi dapat mananatiling basic. Kahit sa inyong trabaho, hindi sa umpisa, basic lang. Pero once na natutunan na ninyo, hindi kayo nananatili doon sa basic. So, ganyan ang nais ipakita ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang ito, na hindi nagpo-progress yung kanilang paglago. Nananatili silang bansot. Marahil si Pablo ay matagal lang nangangaral, pero ganun lang, makikinig, pagkatapos uuwi, attendance, makikinig, uuwi. Hindi nakikita yung progression ng buhay nila. Hindi sa lumalago. So ngayon ay sinabi ni Pablo, ano ang una nating dapat gawin upang tayo ay lumago? Number 1 is Christ likeness. Maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Galatians chapter 4 verse 19, sabi ni Pablo, my little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Kaya ganyan ang karanasan ng lahat ng manggagawa ng Panginoon. Na kayo ay aming ipinaglilihimuli, ipinagdaramdam namin hanggang kayo'y maipanganak at hanggang si Kristo ay maianyo sa inyo. Mga kapatid, kailangang maipaglihi. Bakit kailangan kami ang maglihi sa inyo? Kasi ang mga manggagawa ng Panginoon, sila ang nagtatanim ng binhi ng Diyos. Mga kapatid, so sa karanasan ni Pablo, ay bumabalik sila doon sa dating kalagayan. Sabi niya, nararamdaman ko ulit ang hirap ng panganganak. Kung paanong ipinanganak ko na kayo nung una, ay muling nararamdaman ko ang hirap ng panganak. Kaya my little children of whom I travail in birth again, Christ be formed in you. Kaya kailangan natin ng bagong kapanganakan. You must be born again. Kasi pag ikaw ay naipanganak ng muli sa kaharian ng Diyos, and then mag-uumpisa na ang Diyos na ikaw ay trabahuin niya. Ihulma ka na niya. Kaya ang tanong, tayo ba ay naihulma na kay Kristo? Ang ating imahe ba ay katulad na ng ating Panginoong Kristo? Kasi mayroong nangyari sa atin. We are created in the image or likeness of God. Genesis 1:27 up to 28. Yan ang sabi riyan, let us make man in our image after our likeness. And let him domain. Anong nangyari? Bakit nawala yung imahe ng Diyos sa atin? Nang mahulog ang tao sa kasalanan. Nang pinili, nang si Eva ay madaya, kinain niya ang pagkalam ng mabuti at ng masama, na-marred o nasira ang imahe ng Diyos. Sinira po ng kaawayan. At hindi na nakikita ang imahe ng Diyos sa atin. Imahe ng kaaway ang kalimitang nakikita sa atin. Pero nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang personal Savior natin at ating Lord, Panginoon, mga kapatid, binabago na tayo ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos sa atin, i-restore tayo doon sa original condition, original position. Ibabalik tayo ng Panginoon. Yan ang programa ng Diyos. Dati nasa kaisipan ng Diyos. And then, nasa isipan ng Diyos, ini-express niya ang tao na hulog. Pero in the mind of God, gusto ng Panginoon, i-restore ka rin doon sa dati niyang kalagayan. Nasira tayo, ipapanumbalik ka. At merong pattern para tayo ay maipanumbalik sa Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Romans chapter 8 verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Tingnan po ninyo ha. Sa Romans chapter 8 verse 29, sabi niya, yaong una ay kanyang nakilala. Before the foundation of the world, kinala na tayo ng Panginoon. At nung makilala tayo ng Panginoon, itinalaga naman tayo na maging katulad ng larawan
ng kanyang anak. Image of His Son. Pag sinabing image, character po yan. Hindi yung mukha, yung character. Yung attributes, yung taglay na pag-uugali ng ating Panginoong Jesucristo, ibabalik tayo doon. Conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the brethren. Upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, upang ang ating Panginoong Jesucristo ay maging panganay sa maraming magkakapatid. And we become Christians, mga kapatid, nang tayo ay maging Kristiyano na, naging bahagi na rin tayo ng ating Panginoong Diyos, naging bahagi tayo ng katawan ni Kristo, bawat isa ay meron pong responsibilidad sa atin. Mga kapatid, tandaan ninyo, once na ikaw ay naging Kristiyano, meron ka ng responsibilidad. Kaya nga, ibinabalik tayo sa Christ image, and then, you have responsibility. Ano yung responsibilidad ng bawat mananampalataya? Ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 5, verse 13. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Kayo ang asin ng lupa, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Asin. Sabi ng propeta sa Fellowship by Redemption, you know now, this is kind of a little bit hard. Alam nyo, sabi niya, ito isang medyo mahirap, sabi niya. Medyo mabigat. Kasi nangungusap siya sa kanyang kongregasyon. But you are the only bride. Kayo lamang ang nag-iisang nobya that many people will ever read. Kayo lamang ang nag-iisang nobya na binabasa ng mga tao. You Christians, kayong Kristiyano, binabasa ng tao. Your life is the only Bible that men. Ang inyong buhay, ang nag-iisang Biblia ng mga tao. Binabasa ng tao. A lot of men and women will ever read just the way you act to do. Binabasa ng mga tao kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung actuation mo, kung ano yung pamumuhay mo. Yan ang pagbasa ng tao sa iyo. So Christians, tayo yan, are supposed to be a living example of what Christ is. Tayo bilang isang Kristiyano ay isang buhay na halimbawa kung ano si Kristo. And if Christ is in the human heart, kung si Kristo raw ay nasa puso ng tao, then He will certainly live His own life. Kapag si Kristo ay nasa puso ng isang tao, tiyak na siya ang kanyang buhay ay katulad ni Kristo. For life is in with you. And the Spirit of Christ, bihin nyo, dahil ang Panginoong Jesucristo nasa iyo at ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo, then you become a new creature. Ikaw ngayon ay bago ng nilalang. Now, I love to think that Christians everywhere. Sabi niya, gusto ko na ang mga Kristiyano ay nasa bawat dako. If every person that called on the Lord Jesus, lahat ng tao na tinawag sa pangalan sa Panginoong Jesucristo would live just exactly the Christian life. Lahat daw tayo na tinawag kay Kristo, mga kapatid, dapat tayo mabuhay na eksakto sa buhay ng Kristiyano. Why? This world be a converted world. In the next 24 hours, it certainly will be. Sabi niya, bakit kailangan ang buhay natin ay katulad ay buhay ng Kristiyano? Dahil ang mundong ito kailangan daw ay ma-convert sa susunod na 24 hours. At tiyak yun, sabi ng propeta, the Bible said that you are the salt of the earth. Tayo raw ang asin ng sanlibutan. In the salt can only save when it comes to contact with the spoiling earth. Sa oras, sabi niya, kung ang asin ito ang magliligtas, mga kapatid, at darating siya dito sa itong natutunaw o nasisirang lupang ito, mga kapatid, nabubulok na ito. Alam nyo, sabi niya, and the salt must
come in contact with the earth, or if it don't, it will be gone. Meaning, ang asin ang nagpipreserve ng mundong ito, mga kapatid. Kung wala na ang asin sa sanlibutan ito, anong mangyayari? Yuyura ka na ito, wala nang lasa yon. Kasi sa Old Testament, wala namang refrigerator nung araw. Ang ginagamit nila para ma-preserve ang pagkain ay sa pamamagitan ng asin. Ang mundong ito, kapag wala na ang Kristiyano, gugunawin na ito ng Diyos. Habang nandito tayo, dahil asin tayo ng sanlibutan, pinipreserve pa tayo. Pinipreserve ang mundong ito, mga kapatid. Nabubulok na, rotten, sabi ng Biblia, spoiling, nasisira na ang mundong ito. Pero dahil nandito pa tayo, kahit paano ay napipreserve. Kaya tayo as salt of the earth, sabi ni Brother Branham, bilang asin ng sanlibutan ito, mga kapatid, yung buhay natin ay katulad ng buhay ng Kristiyano. At hindi lang tayo asin ng sanlibutan ito. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 14, ye are the light of the world, a city that set on a hill cannot be hid. Tayo raw ang liwanag ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok na hindi natatago. Kaya tinawag din tayong city. Mga kapatid, isa tayong bayan. Tayo ang liwanag ng sanlibutan ito. Makinig kayo, sabi ng propeta sa Yirihim, there is 3 classes of people. Meron daw 3 klase ng tao. Number 1 is unbelievers. Pag sinabing unbelievers, hindi talaga siya sumasampalataya. Pangalawa ay make-believers. Kunyari lang siyang mananampalataya. Sa loob ng iglesia, 3 yan. Hindi siya sumasampalataya, pero umattend lang siya, pero hindi siya nananampalataya. Yung make-believers, yung borderline believers, delikado yun. Mukha lang siyang mananampalataya, pero hindi totoo yun. Nagpipretend lang siyang believer siya. At ang ikatlo, ang real believers. Totoong mananampalataya. And that's the way the church sets today. Yan daw ang kalagayan ng iglesia ngayon. You don't have to make believer or unbeliever. Hindi mo kailangan maging make believer or unbeliever. You can be a real believer. Kailangan maging tunay kang mananampalataya. And that's what the world want to see. Yan ang gusto makita ng sanlibutan. Tunay kang mananampalataya. That's what God wants to see. Yan ang gusto ng Diyos na makita sa atin. That is what He says. You are a city that set on a hill, a candle that cannot be put out. You're the salt of the earth. You are the light of the world. Gusto ng Diyos maging liwanag tayo ng mundong ito. And then acting like the world. Pero ang kilos mo ay umaakto ka, kumikilos kang katulad ng sanlibutan. Living like the world. Namumuhay kang katulad ng sanlibutan. Taking sides with the world. Going to the world. Pupunta ka sa sanlibutan, doing worldly things. Makamundong bagay ang ginagawa mo. How can you expect God to ever put the adoption on the church? But they want to see the real. Anong mangyayari? Paano mo, how can you expect, paano mo aasahan, mga kapatid, na ilalagay ka ng Diyos sa loob ng iglesia bilang pagkupkup? Pastor, nasa church na ako. Pag sinabing inilagay sa iglesia, inilagay ka sa bahagi ng katawan ni Kristo. Dadaan ka sa 3 proseso. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Mga kapatid, hindi tayo maiging bahagi ng katawan ni Kristo kung ang ating ginagawa ay makasanlibutan pa rin. Ikalawa, kailangan rooted in the Word. Kailangan nag-uumuga tayo sa salita ng Panginoon. Sa Colossians chapter 2 verse 6 and 7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, yung lakad natin katulad din ng ating Panginoong sa Kristo. Mga kapatid. Verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith,
as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Nag-uumugat at nakatatayo, nangatatayo sa Kanya. Mahalaga po, mga kapatid, na meron kang ugat. Napaka-importante sa isang punong kahoy na merong ugat. Kaya ang parabola ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 13 verse 20, basahin natin. But he that received the seed into the stony places. Itong binhing ito, tinanggap niya yung binhi, nahasik sa batuhan, at nakinig siya sa salita ng Diyos. The same is he that heareth the word, in anoint with joy, receive it, tinanggap niya ng buong kagalakan. Sa batuhan nahasik, mabatong puso, matigas. Yet, he hath nurut in himself, wala pong ugat sa kanyang sarili. Ibig sabihin, wala siyang pananampalataya sa kanyang sarili. But durit for a while, pansamantali, tumatagal siya. But when tribulation, yung mga kahirapan, yung mga pag-uusig, mga kapatid, tribulation, or persecution ariseth because of the word, by and by, he is offended. Kaya yun ang problema sa isang mananampalatayang walang ugat. Mga kapatid, pag dumating ang mga trials, mga sufferings ng kanyang buhay, madali siyang ibagsak. Kaya mahalaga ang merong ugat. Tingnan ninyo ang mga punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batis, sa tabi ng dagat. Mga kapatid, pagkatapos ng unos, aftermath, anong gagawin nila? Paglambot ng kanilang kinalalagyan, sasamantalahin nila yon na habang malambot ang kanilang kinalalagyan, ang kanilang ugat ay palalalimin nila sa ilalim ng lupa para kung dumating ulit ang daluyong ng buhay nila, mas malalim ang pagkakakapit nila sa lupa, hindi sila kayang ibuwal ng malalakas na hangin at ulan. Ganon din sa buhay ng isang Kristiyano. Habang lumalambot ka, habang ikaw ay maraming pagsubok, mas lalo mong palalimin ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Katulad ng isang punong kahoy, habang siya'y tumatanda, lalong humahaba yung kanyang ugat. Lumalalim ang kanyang baon sa lupa. Marami sa atin, maraming mga Kristiyano, matatanda na sa paglilingkod sa Panginoon, pero wala pang isang dangkal ang ugat. Do you think natatayo yan pagdating ng mga persecution, tribulation? Mahirapan. Kaya maraming Kristiyano nabubuhan. Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 14, yung isang nagtayo ng bahay ay sa buhanginan. Ang isa ay sa batuhan. Pagdating ng mga unos, nananatiling nakatayo. Mga kapatid. 15 yan. 15. Nalimutan ko na. Di bali. Okay. Ephesians chapter 3 verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith. Ano ang gagawin? Si Kristo ay manahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakahalaga yun. That ye being rooted and grounded in love, upang ikaw ay mag-umugat at magtumibay sa pag-ibig, mga kapatid. Napakahalaga. Kaya sabi ko, ganun kahalaga ang ugat. Nakita na natin, Christ-like. Una ay Christ-like. And then, ano ang kasunod? Rooted. Kailangan magkaroon ka ng ugat. Habang ibinabaon mo sa malalim na lupa ang iyong ugat, anong mangyayari sa iyo? Kakaroon ka ng dahon. And later on, magkakaroon ka na ngayon ng bunga. Dahil ang ikatlong nais mangyari sa atin ng Panginoon is to having fruit. May bunga ka. Dahil lang itinanim ka, ang nais ng Panginoon, magbunga ka. Mga kapatid. Kaya ang Israel, nasabi ng Panginoon, nung nakita niya isang araw yung puno ng igos na walang bunga, sabi niya, mamamatay ka, puno ng igos. At yan ay tumutukoy sa Israel. Wala siyang bunga. Maganda ba sa punong kahoy ang walang bunga? Anong gagawin doon? Iputuloy na lang at gawin na lang panggatong sa kahoy, uulingin. Kasi kaya ka nagtanong, gusto mo magkaroon ka ng bunga. Diba?
Kaya mahalaga rin sa atin yun. Magtanim lang tayo. Later on, mamumunga yan. Pero huwag kang mag-expect na bukas mo itinanim, ngayon mo itinanim, tapos bukas mag-harvest ka na. Hindi. It takes time, mga kapatid. It takes time. Hintayin mo kung kailan magbubunga. So, mayroong bunga ang mananampalataya. Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Bakit nauna kaagad na bunga ng Espiritu is love? God is love. At hindi ito basta love. Yan yung unconditional love. Divine love. Agapaw love, mga kapatid. Meron na ba tayong bunga ng pag-ibig ng Espiritu? Meron na ba tayong kagalakan? May mga kagalakan na ba tayo, mga kapatid? Alam mo, napaka-importante ng pag-ibig sa salita ng Panginoon. Napaka-importante ng kagalakan. Dahil hindi ka papayag na sa oras ng gawain ng pagsamba, araw ng linggo, hindi ka papayag na hindi ka makakarating sa gawain ng Panginoon. Dahil meron kang kagalakan. Kagalakan mo na makarating ako ng gawain, dahil doon ay kakatagpuin ko ang Panginoon. Kagalakan ko na makarating ako ng midweek service, kagalakan ko na makarating ako ng prayer meeting, maging kabahagi ako ng gawain ng Panginoon. Yun ang kagalakan ng isang mananampalataya. Mga kapatid, maraming Kristiyano na basta atin lang, pero makikita mo, wala yung kagalakan. Meron ka bang kapayapaan? Peace. Dapat may kapayapaan tayo. Mga kapatid, kahit na ano ang nararanasan natin, long suffering. Tingnan ninyo ha, ano yung long suffering na yan? Pagpapahinuhod, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against us there is no law. So, yan bang 9 spiritual gifts na yan ay nasa bawat isa na sa atin? Kung wala pa, kailangan ito ay makuha natin. Mga kapatid, kasi kung wala, alam nyo, during Bible days, sa panahon ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, ang lalayo nung pinupuntahan nila, pero hindi nila alintana yung hirap at pagod. Makapag-share lang sila ng Word of God. Kung may kagalakan ka, mga kapatid, tinanggap mo yung kagalakan ito, willing ka bang i-share yung kagalakan mo sa mga taong hindi pa tumatanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon? Kasi nung sila ay mapuspos ng kagalakan, isinishare nila ang Word of God. Pag binigyan ka ng isang bagay, halimbawa binigyan ka ng kapitbahay mo, o kakilala mo, isang masarap na pagkain, galak na galak ka, sasarilinin mo lang ba yung pagkain na yon? Napakarami. Of course, mamimigay ka. Unless lang, madamot ka. Ano ba sa Tagalog yung madamot? Sa English, stingy. Tama ba? Stingy. Madamot. Tama ako? Stingy angel. May madamot na anghel ba? So, kaya sabi ng propeta sa What think ye of Christ? Look at the Christian armor. Ito pala ang armor ng Kristiyano. Ito pala yung kasuotan ng Kristiyano. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Yan ang armor ng Kristiyano. Dapat suot natin pala itong mga damit na ito, itong armor na ito. Is that right? All those things are the Christian armor. Lahat ng bagay na ito ay damit ng Kristiyano. Baluti, protection. Pag sinabing armor, protection. See, naintindihan nyo? That's the inside man that by faith look through these eyes and see the things that is not. Ito yung sabi ng propeta, ito yung inside man mo. Yung inner man mo na sa panamagitan ng pananampalataya mo, nakikita ng iyong mata, nararamdaman ng iyong mata ang mga bagay na hindi nakikita. Eye of understanding. Katulad ni Abraham. Abraham was a man who being old and his life was dead with him.
75 si Abraham nang tinawag ng Panginoon from the Ur of Chaldeans. Matanda na siya. And yet, and Sarah his wife was near 100. Malapit na rin siya nung 65 siya, kaya naglakbay sila. And then, 100 years na si Abraham, and then si Sarah ay almost 100 years na, 75 years old na. And yet, he staggered not at the promise of God through unbelief. Hindi kailanman sila nagkaroon ng pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya. Hindi ganon si Abraham, but was strong, giving glory to God. Anong nangyari kay Abraham? Lumalakas siya at nagbibigay siya ng kaluwalhatian sa Diyos. For he endured seeing Him who's invisible. He didn't have to look at the natural. Hindi siya nakatingin sa mga natural na bagay. He's seen the supernatural all the time. Ang mga tinitingnan lagi ni Abraham ay ang mga supernatural sa bawat oras. Huwag mong tingnan yung harapan mo. Huwag mong tingnan yung nakikita mo. Yung mga pagsubok mo, babagsak ka. Ang titingnan mo yung pangako ng Diyos, yung mga supernatural ang dapat mong bilangin sa buhay mo. Count your blessing. Name them one by one. Yan ang binibilang mo, yung blessing ng Panginoon. Ano ang binibilang mo sa buhay mo? Yung mga failure mo, babagsak ka. Kasi papakita ng kaaway sa iyo yan. Pero yung blessing, yung pagkagising mo sa umaga, blessing yan na nagising ka pa. Blessing sa Panginoon na kumakain ka pa rin. Lahat ng bagay, may damit ka pa rin. Blessing yan, mga kapatid. That's the way we want to do. Yan ang nais nating gawin. Look at the unseen. Tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. It's got to be a change here. A change of the heart. Alin daw? Kailangang may pagbabago sa ating puso. Not of this physical thing. Hindi sa mga material na bagay, hindi sa physical na bagay, but the heart of your soul. Kailangan merong pagbabago doon sa ating kaluluwa, doon sa puso ng ating kaluluwa. It's something anchors till your thoughts that way is dull. You don't see that no more. You just see the Lord Jesus. Ang titingnan mo ay ang ating Panginoong Jesucristo. You see righteousness and holiness. Nakikita mo ang katuwiran, nakikita mo ang kabanalan and purity, yung kadalisayan, and love, ang pag-ibig, and grace ng Panginoon. Mga kapatid. Yan ang titingnan natin sa buhay natin. Yung katuwiran, yung kabanalan, yung kadalisayan, yung pag-ibig, at yung biyaya ng Diyos sa atin. That is when you've been changed. Yan ang magpapabago sa atin. What is convert? Sabi ni Brother Branham, ano ba ang ibig sabihin ng convert? Convert means to change something over. Yan pala ibig sabihin ng convert. Change something over. Binago. Na-convert, binago. In your thoughts, your habits. Ano yung babaguhin sa iyo? Yung kaisipan mo. Yung habit mo. Ano ba sa Tagalog yung habits? Nakasanayan mo na. Your being has been changed from a sinner to a Christian. Ikaw ay babaguhin buhat sa makasalanan patungo sa pagiging Kristiyano. But first thing, unang bagay, you know it in your heart. Kailangan alam mo kung ano ang iyong nasa puso. Dahil ang sabi ni Kristo, what is the abundance of your heart? Your mouth speak. Kung ano ang nasa puso mo, lalabas yun sa iyong bibig. First thing, you know it in your heart. Then you express it with your lips. Kung ano nasa sa puso mo, i-express ng iyong bibig. Kaya dapat ang nasa puso natin, mabago, change to sinner to a Christian. And then it materialize. Magmamaterialize yan. And that's what you are. Kung talagang binago na, lalabas na yan sa iyong bibig, dahil galing sa iyong puso, magmamaterialize ito at ikaw yun. Mga kapatid, ikaw yun. Hindi na ikaw yung dati, kundi si Kristo na yon. Look, if you imagine you're a Christian. Isipin ninyo, sabi ni Brother Branham, you are a Christian. Kristiyano tayo.
and you speak it out with your lips. Sasalita ka sa pamamagitan ng iyong bibig. But you find out that you are not. Nasumpungan niyang hindi naman ikaw ganyan yan. You're better get your thought changed. Mas mabuti siguro, baguhin mo na yung iyong kaisipan. Get your heart changed. Baguhin mo na yung puso mo. Because it doesn't bear the record. It doesn't bear fruit of it. Hindi ito magdadala ng bunga, mga kapatid. Tingnan po natin ang isang kasaysayan in the Old Testament. Sa Numbers chapter 17, wala silang ginawa kundi mag-away-away. Wala silang ginawa kundi awayin ng propeta ng Diyos na nagpalaya sa kanila buhat sa lupain ng Ehipto patungo sa lupang pangako. Wala silang ginagawa kundi magkagulo. Numbers 17 verse 1. And the Lord spake unto Moses saying, ito yung verdict ng Diyos sa kanila. Ito yung magiging hatol sa kanila. Total, hindi kayo magkasundo. Ganito. Gusto nila leader, pare-pareha sila eh. Sabi riyan, speak unto the children of Israel and take of every one of them a rod according to the house of their fathers. Of all their princes according to the house of their fathers 12 rods. Write thou every man's name upon the rod. Sabi ng Diyos kay Moses, Moises, kumuha ka sa bawat pamilya, sa bawat tribo ng isang tungkod. 12 tribo yan. Kukuha ka sa kanila bawat tungkod. At isulat mo doon sa tungkod na yon yung bawat kanilang pangalan. Tribe of Judah, tribe of Levi, tribe of Asher, tribe of Gad, tribe of Naphtali. Kailangan isusulat mo yan dyan. And thou shalt write Aaron's name upon the rod of Levi. Doon sa group sa kay Levi, na tribo ni Levi, na mga saserdote, isulat mo yung pangalan ni Aaron. Yan. Sabi riyan, for one rod shall be for the head of the house of their fathers. Kasi yung rod o yung tungkod, sumisimbolo yun ng pangunguna. Mga kapatid. So isulat mo yun. Kaya nga yung pastor, merong tungkod. Guide yun doon sa mga tupa niya. At dito ay meron din tayong tungkod na ginagamit ko na minsan ay pangpalo sa inyong katigasan ng ulo at pandredirect sa ating dapat na daanan. Walang ibang tungkod yan, kundi ang salita ng Diyos. Minsan nasasaktan kayo, napapalo kayo, di ba? Okay. Sabi riyan, bawat pamilya, ngayon, saan nilalagay ngayon yung tungkod? Kinuha na yan sa bawat tribo. And thou shalt lay them up in the tabernacle of the congregation before the testimony where I will meet with you. Yan ang sabi ng verse 4. Iyong ilalagay ay sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ng patutuo na aking pinakikipagkitaan sa inyo, sa iyo. Verse 5, and it shall come to pass that the man's rod, whom I shall choose, shall blossom, and I will make thee cease from me the murmurings of the children of Israel, whereby they murmur against you. At mangyayari na ang lalaking aking pipiliin, ay mamumukadkad ang kanyang tungkod at aking ipatitigil sa akin at ang pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inupasala laban sa iyo. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng bulaklak ang tungkod na yan. At yun ang magiging leader nila ng bayang Israel. Siya ang aking pinili kasi bawat tribo gusto'y may maghari sa kanila. Pero isa lang ang itinalaga ng Diyos. Mga kapatid, si Moses, hindi na nila pinakikinggan si Moses. So buhat sa tribo ni Levi, kumuha ka at isulat mo yung pangalan ni Aaron. Verse 6, and Moses spake unto the children of Israel, and every one of their princes gave him a rod apiece. Nag-usap na si Moses. At sabi niya, bigyan niyo ako, bawat isa niya yun ng tungkod. At bawat pangulo ay isa. Sabi riyan, and for each prince one, according to their fathers' houses, even 12 rods, and the rods of Aaron was among the rods. Yung tungkod ni Aaron nasa gitna ng kanilang mga tungkod. Nandito yung tungkod ni Aaron, gitna, and then nasa palibot nila yung mga tungkod nila. In verse 7, and Moses laid up the rods before the Lord in the tabernacle of witness. Dinala na, pumasok na ngayon si Moses. Daladala niya na ngayon yung 12 tungkod ng bawat tribo ni Israel at inilagay dun sa
tabernacle of witness, sa tabernakulo ng patutuo. In verse 8, ito na. And it came to pass that on the morrow, pagkatapos kinabukasan, ito nang nangyari. Moses went into the tabernacle of witness. Pumasok si Moses do sa tabernakulo ng patutuo. And behold, the rod of Aaron from the house of Levi was budded. Yung tungkod na yon ni Aaron, ng sambahayan ni Levi, ay ano ang nangyari, mga kapatid? Namulaklak, was budded and brought forth buds and blossoms and yielded almonds. Namunga pa ng mga almonds, mga kapatid. Patay ang tungkod na yon. Isang putol na kahoy yon, na magkakaroon ng dahon at hindi lang basta dahon, namunga pa ng almonds. Yan ay tumitipo sa atin. Sabi ng propeta, watch. Kinig kayo, sabi niya, there is where they put Aaron's rod, not out there in the outer court. Yung Aaron's rod, hindi naman daw inilagaw sa outer court. They put it here in the inside, to select who will be what priesthood. Inilagay ito sa loob para piliin kung sino yung magiging priesthood. At sabi ng 1 Peter, 2 Peter chapter 2, verse 9, wag mo nang puntahan doon, we are a royal priesthood. Makaharing saserdote rin tayo. I know that it speaks directly of Christ. Alam ko na nangungusap akong tumutukoy kay Kristo. But it is also types of a sinner. Ang tinutukoy ko rito ay tumitipo rin ito sa mga makasalanan. You take a man that lead along in the church all of his life. Ano yung that lead? Yung parang wala lang, parang umaattend lang. Mga kapatid, walang saysay. Sabi niya, you take a man that lead along the church in all his life. Dumaattend siya pero walang saysay. And is still dead in sins and trespasses. Yun ang nais tukuyin ng propeta. Marami raw mga ganung Kristiyano. That lead. Umaattend pero walang saysay. Bakit pa tayo umaattend? Ano sabi ni Pablo? I am not beating in the air. Hindi ako sumusuntok sa buwan. Sure ako sa paglilingkod ko. Dapat sure din tayo. Make sure you're calling in election. Dapat alam natin, hindi that lead, hindi yung walang saysay ang ating pagsimba. But when that man was on the outside, the old rod, kung ang taong ito nananatili nandoon sa outside, old rod, ibig sabihin, yung tungkod na yung lumang tungkod, it was just an ordinary stick. Ordinary stick ka lang. Isang patay na kahoy ka. Bakit? Nandun ka lang sa outer court. Ayaw mong pumasok doon sa dakong kabanal-banalan. Mga kapatid, di ka nagpo-progress, nananatili ka doon sa justification. Tinanggap mo si Kristo, okay na to. Sabi niya, that lead, walang saysay yun. Sabi ng propeta, okay, and it will be carried along in Aaron's hand till it was dried up. Daladala ni Aaron yung tungkod na yun hanggang ito'y naging tuyo ng kahoy. There was no life in it. Walang buhay naman talaga doon sa kahoy na tuyo. That's the man that's cut off from God. Ganyan ang kalagayan ng isang tao na hiwalay sa Diyos. That's the man that without Christ. Ganyan ang kalagayan ng tao na walang Kristo, mga kapatid. That's the man, maybe, member of the church. Yan daw yung tao na maaring miyembro siya ng church, but knows no more about God. Wala naman siyang alam pala sa Diyos. That a Hottentot will know about an Egyptian knight walking on. Makinig kayo, ha? A man may be a member of a church, a believer, pretending believer, akala siya ay miyembro ng church, pero wala siyang alam sa Diyos. Sabi niya, ito'y katulad ng mga Hottentot. Yung Hottentot kasi yung sa Africa na nagsasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Oh, I belong to church. Bahagi ako ng iglesia.
It was in Aaron's rod. Tama, nasa kamay ka ni Aaron na high priest. Bahagi ka ng church, nasa kamay ka ng pastor. Yeah, he was used, but dead. Nandito ka sa loob ng church, ginagamit ka, pero ikaw ay patay. Wala kang relasyon sa Diyos. And when that rod was put into the holies of holies, sa oras na yung tungkod na yon, kinuha niya at inilagay doon sa dakong kabanal-banalan, into the consecrated place of God. Consecrated, pag sinabing consecrated, kung saan itinalagay yung lugar ng Diyos. In the presence of the Holy Spirit, sa presensya ng banal na Espiritu. You know what happened? Katulad natin, bahagi tayo ng iglesyang ito, dati ay patay, pero ginagamit ka pa rin, pero nang ikaw ay kinuha sa kamay ni Aaron, dinala ka, katulad ng tungkod, inilagay ni Aaron doon sa dakong kabanal-banalan. You know what happened? It budded and blossomed. Nagkaroon ng sanga, nagkaroon ng dahon, namulaklak, and yielded almonds. Namunga pa siya. All in one night. Sa loob lang ng isang gabi. Kaya lagi kong ipinapangaral, mga kapatid, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Then, adoption follow. Kaya kailangan nating pumasok doon sa Holy of Holies, mga kapatid. Doon lang tayo magkakaroon ng bunga. Ano yung bunga? Galatians 5:22-23 na binasa natin kanina. The fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, meekness. The 9 spiritual gifts. Hindi lang tayo basta uma-attend. Kailangan makapasok tayo ron. Kasi andun ang connection natin sa ating Panginoon Diyos. There is many people tonight professing Christianity. Marami, sabi niya ni Brother Branham, maraming mga tao ngayong gabi na nag-claim, nagpo-profess, nagsasabi silang Christian sila. Who's dead? Who is dead? Patay sila. Who doesn't bear any fruits? Wala silang bunga. There is nothing in their life. Wala sa kanilang buhay. Wala anuman sa kanilang buhay. They seems to be helpless. Ito yung masakit, di ba? Para bagang walang pakinabang sa kanila. Walang tulong na makukuha sa kanila. Hopeless. Walang pag-asa. They wander along. Naglalakbay ka lang, wanderer ka lang, hindi mo alam kung anong patutunguhan mo. Just knowing that they belong to church. Basta ang alam mo, bahagi ka lang ng iglesia. Walang goal sa buhay. Kaya every year dapat, ba't meron tayong church anniversary, Thanksgiving? Nagpapasalamat tayo dahil another stage yung nararating natin. O doon sa loob ng isang taon, ganun pa rin without progress ng buhay natin. Nagkakaroon sana ng progression. Bakit? Mahalaga yon. Alam nyo ba kahit sa awitin, may progress yan. O pag linggo-linggo, ganun ang inaawit, memorize na yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pag ganun. Nagpo-progress din. Mga kapatid, sa buhay natin, dapat may progression. They seem to be helpless, hopeless. They wandered along, just knowing that they belong to church. It's the truth. Yan ang katotohanan. What you need today is come in before Christ. Anong kailangan mo ngayon? Lumapit ka kay Kristo. Look what happened. Now the first thing. Okay, malapit na tayo, kunting tiyaga na lang. Ito isang bagay. It had to be repressed to bring forth buds. It budded out. Magkakaroon tayo ng dahon. Kailangan magkaroon tayo ng repressing. Not only did it bud, hindi lang ito magkakaroon ng dahon, ng sanga, hindi lang magkakaroon ng bulaklak, but it brought forth blossom. Magkakaroon ng bulaklak. Now, only did it blossom, but it brought forth fruit. Kakaroon ka ng dahon. Anong ibig sabihin ng dahon? Fellowship. May fellowship ka na sa Panginoon. May fellowship ka na sa kapatiran.
Mahalaga sa iyo yung fellowship. Dati kang patay. Pero nung dinala ka doon sa Holy of Holies, mga kapatid, nagkakaroon ka ng dahon. May fellowship ka na. Meron ka ng bulaklak. And then, nagkakaroon ka na ng bunga. Nagiging pagkain na yan. At ang sabi ng Revelation chapter 22, namumunga bawat buwan sa loob ng isang 12 months, and their fruits was healing of the nations. Puntahan mo nga Revelation chapter 22 kung tama ako. Verse 2. Sa gitna ng lansangang iyon, sa dako rin ng ilog, sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay. Si Kristo yan at ang kanyang nobya na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Healing of the nations. Kagalingan na ba tayo, mga kapatid? Ha? Yan, dapat tayo, magiging kagalingan. And that's the way you will be. Or every believer that throw himself the outside, the out of the courts, into the veil where Christ is, and hides your life away, you'll be repressed, budded, blossom, and bear fruits of the Spirit. Ganyan daw tayo. From outside, tinapon tayo. Galing tayo sa outer court. And then, itinapon tayo papunta sa loob. At nandun yung tabing kung saan nandun ang ating Panginoon sa Kristo. Sa Holy of Holies, mayroong tabing dun. Upang ikaw ay ma-repress, magkaroon ka ng sanga, magkaroon ka ng dahon, magkaroon ka ng bulaklak, at mamunga ka ng bunga ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. You will be worker in your community. You will be soul winner for Jesus. Tingnan nyo ha, magiging manggagawa na tayo ng church natin, ng ating komunidad na ito. Magiging soul winner ka na ngayon. Hindi ka na walang direksyon. You will be a new person. Bagong tao ka na. All things were passed away. Yung lumang bagay ay lumipas na. All things are passed away. Hindi all things ay pasaway. Hindi. All things are passed away. Tradition of man will fail, but your heart will be burning with the love of God. Yung puso mo nag-aapoy sa pag-ibig ng Diyos. And now, after they left that second court, which is sanctification, they entered into the consecrated life. Pagkatapos mo, galing ka sa outer court, papasok ka na ngayon doon sa sanctification, which is the second court, and then they entered into the consecrated life, sa itinalagang buhay, entered into the presence of God. Papasok ka sa presensya ng Panginoon. And while they were in there, kapag daw tayo'y nanduroon, there is where they had all these glorious things. Nandun ang mga makalangit na bagay. What a very beautiful type that in there, anything dead come in, live again. Kaya pagpasok natin dito, mga kapatid, paglabas natin, may mga bunga na rin tayo. Did you ever think of that? They took Aaron's rod and laid Aaron's rod in the presence of this holy place. But when they did, in one night's time, it budded, blossomed, and yielded almonds. And one night's time, think of it, in the presence of God, this old rod, lying there in the presence of God, budded, blossomed, yielded almonds in one night. Kahit patay ka, mga kapatid, isa kang patay sa harapan ng Panginoon. Once na ikaw ay lumapit sa Panginoon, kakaroon ka ng dahon, kakaroon ka ng sanga, magkakaroon ka ng bunga. What is then? What was is then? What kind of rod? What was it? Anong klaseng rod ito? It was an almond tree rod. Almond tree rod. That is what he take it from. The stick was of an almond tree. And you are a stick some kind. And you was taken of the branch of humanity, which was God created Son in the beginning. Almond branch pala yun, mga kapatid. Galing pala yun sa almond tree.
Kaya pala siya ay nagkaroon ng dahon at nagkaroon ng bunga ng almond. Galing siya doon. So tayo rin, branch of humanity, galing din tayo, sabi niya, which God's created Son in the beginning. Galing din tayo sa Diyos. Kaya magbubunga rin tayo. Magmumultiply tayo dahil ang Diyos is God of multiplication. Hindi yung pauntian. Hindi ka dapat maging subtraction. Anong utos sa atin? Be fruitful in multiply. Magparami kayo. You may be fallen, dead, alienated from God. Patay ka na, bumagsak ka na, hiwalay ka sa Diyos, alien. But by that in creation, ayon sa pagkalika, you were created to be son of God. Nilikha ka bilang para maging anak ng Diyos. You may bounce around and be respected and honored out here in the course, but if you ever get into the glorious place and hid away with God, you'll yielded what you're supposed to do. Magbubunga ka, mga kapatid. And then, in pang-apat, konting ko na lang, patapos tayo rito. Active service. Mahalaga kasi ito. Kailangan aktibo ka sa gawain. 1 Corinthians 15:58, pagtatapos na tayo. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ano sa Tagalog dyan? Mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Konti na lang. Late kasi kayong dumating, kaya hinahabaan ko na rin. Okay, position in Christ. Now when the Father last na to. When the Father became aware that this boy was not worthy, He never disowned him. Alam ng tatay na yan, na yung kanyang anak hindi naman not worthy, walang halaga, walang saysay. Pero sabi niya, He never disowned him. Hindi naman niya itinatakwil ito. He was still his boy. Parang ganun din tayo. Hindi naman tayo itinatakwil, nananatili tayong bata, but he could not put confidence in him. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang isang bagay doon sa bata. Amen? Pwede po bang sabihin doon sa bata, anak, ingatan mo itong ito, alis lang ako, bahala ka muna rin. Bata yan eh. Walang gagawin yung bata kundi maglaro. Pag may, akin na lang yan, ibibigay niya yon. Okay. He was too carried about with all kinds of winds of doctrine. Tinatangay siya ng hangin ng aral. That is what the scriptures say. Be not carried about in every winds of doctrine. Mababasa niyo sa Ephesians chapter 4, verse 11 up to 15. Be stable, always abounding in the work of the Lord. For so much as you know, the works is not in vain. Quickly, which we call to stay in that a while. So, hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos hanggat tayo bata. Although, hindi naman tayo isinumpa niya. Hindi tayo itinatakwil. Kaya lang, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Hanggat nasa ganun kang kalagayan. Hanggang ikaw ay bata. As long na ikaw ay boy. But notice, this father then, dito na tayo magtatapos. The day come when this boy maybe had been all right and was a worthy man, he listened to the father. Tingnan nyo itong batang ito, mga kapatid, ay nakikinig lang siya. Isa siyang makabuluhang bata, makabuluhang tao. May halaga siya. He listened to the father. Nakikinig siya sa kanyang ama. He took instruction. He was a good boy. Nakikinig siya sa mga ibinibigay na instruction sa kanya. Then the father taken out of the public place, and then he put a special clothes on him, and then the father had ceremony and adopted this his son into his family. Yan ang Galatians chapter 4, mga kapatid. As long as he is a child, he differeth nothing, mga kapatid. Pag hindi tayo marunong makinig, hindi ka man itakwil, pero hindi ka pagkakatiwalaan ng Panginoon. Remember, in the millennium, maghahari tayo. Kaya ito'y training ground natin. Tinuturuan tayo. Paano ko halimbawa ipagkakatiwala? Kahit sa sasakyan, di ba? Halimbawa, meron akong isang mamahaling sasakyan. Paano ko ipagkakatiwala ko kay Iman kung baguhang driver lamang?
Ay di pagbalik ay talsik yung walang salamin. So, hindi mo pwedeng ipagkatiwala yun. Pero once na siya ay katulad na ng isang tao na. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, when I was a child, I spake like a child, I understood like a child. But when I become a man, I put away my childish thing. Kaya makikita mo ron, mga kapatid, kung ano yung kalagayan at hirap ng apostol na si Pablo. Kaya kung paano niya ipinanganak ang iglesia. Kaya iyan po ang ginagawa naming mga manggagawa ng Panginoon na dalhin po kayo sa dakong kabanal-banalan, which is the Word of God. Nais namin ang bawat isa ay masangkapan ng banal na kapangyarihan ng Diyos. Amen? Okay. Pwede bang tayong lahat ay tumayo at awitan muna natin ang ating Panginoon Diyos na buhay? Amazing Grace, awitin natin. Okay. Okay yung gitara ko.